Dahil manhid ka, walang pakiramdam. Oh babe, manhid ka, content ka na lang. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So yung title pala nitong kanta ay yung Manhid Ka by Vice Ganda. So itong kanta na to is naturo ko na dati pero strumming version yun. So dito sa tutorial natin is reggae version naman. Okay? So reggae naman dito. Sana magustuhan nyo. So yung reggae pattern natin is magiging dalawang klase. Okay? So yung reggae pattern natin is yung palagi lang natin itinuturo. Yung magbe-bass kayo na isasama nyo yung string. Okay? Ganito siya. Tapos strum down. Tap sa string. Strum down ulit. Okay? Kada chords, 2 times nyong gagawin. Okay? So, ganito siya. Sasampulan ko para mas maintindihan nyo yung tunog. So, ganito siya. Kada chords muna. Isa pa. Lilipat na. Okay? Pag may open-close parenthesis naman yung chords, ibig sabihin nun, isang beses nyo na lang gagawin yung reggae pattern. Okay? Pag may open-close parenthesis, ganito na lang. Lilipat na kaagad. Okay, ulitin ko. Pag yung chords nasa loob ng open-close parenthesis, ganito na lang yung mangyayari. Lilipat na kaagad. Okay? So, sana malinaw yung reggae pattern natin, no? So, ngayon, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole chords niya rito, mga ka-idol. Ay, sorry, whole chords. Tuloy na sabi ko. Whole verse. Sorry. Whole verse niya rito is C. So, ayan yung C sa 3rd fret, ibabar nyo. Sa 5th fret, 2nd string, 3rd tsaka 4th. Okay, ayan yung C na gagamitin natin. Sasabihin ko na lang pag may open-close parenthesis na, no? Kasi papasok yun mamaya na sa chorus, kaya sasabihin na lang natin na mamaya. Ayan, C. A minor. So, yung A minor, nasa 5th fret yan nakabar. Sa 7th fret, 5th string tsaka 4th string lang. Tapos, pupunta kayo ng G. So, yung G sa 3rd fret nakabar, sa 4th fret 3rd string, sa 5th fret 5th string tsaka 4th string lang. Ayan yung G na gagamitin natin. Tapos F. Okay, yung F sa 1st fret nyo lang yan ibabar. Sa 2nd fret is 3rd string, sa 3rd fret is 4th string tsaka 5th string lang. Ayan yung F. Okay, F normal lang. Okay, yung mga chords na yan, yung 4 na chords na yan, 2 times nyong gagawin. Okay? 2 beses nyong gagawin. So, walang open-close parenthesis yan. Kaya yung chord, yung reggae na gagamitin natin is yung 2 beses kada chords. Okay? So, no? So, ganito naman siya kapag kinantahan. So, sasampulan ko para mas maintindihan nyo. So, ganito siya. Di mo ba alam na may nagmamahal sa iyong tunay ako? Oh. Isa pa kasi 2 times. Sinisigaw ng puso kong ito, pangalan mo. Tapos pre-chorus, kahit na anong gawin. Papasok yung pre-chorus niya. Okay? So ngayon, proceed naman tayo sa kanyang pre-chorus. So yung pre-chorus niya rito, mga ka-idol, no? So 2 chords lang yan, F lang, tapos G. Okay, 2 times yung gagawin yung 2 chords na yan. So, wala rin silang open-close parenthesis, no? So, ganito naman siya sa pre-chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugan. So, ganito siya. Kahit na anong gawin, binigay ko ng bituin, di pa rin napapansin ang puso ko, dahil manhid ka. So, yan. So, dito pala mga ka-idol, di ba 2 times yung gagawin sa pre-chorus? Sa ano yan, di ba 2 times yung gagawin yan? Yung dulong G, dagdagan nyo pa ng isa. Okay? Kasi para hindi putol yung tunog niya. No? So, yun lang. So, ngayon, proceed naman kagad tayo doon na lang sa kanyang chorus. So, yung chorus niya naman dito mga ka-idol is, ayan na, dyan na papasok yung may mga open-close parenthesis. Okay? Yung lahat ng chords na yan is may open close parenthesis na. Okay, so yung chords dyan is C, A minor, D minor. So yung D minor mga ka-idol, sa 5th fret ibabar nyo. Dito naman sa 6th fret 2nd string,
sa 7th fret, 4th string, tsaka 3rd string. Ayan, D minor na. Tapos G. Okay? So, yung 4 na chords na yan, 2 beses nyong gagawin. Okay? 2 beses. Pag nagawa nyo ng 2 beses, pupunta kayo ng F, G, tapos E. So, yung E nasa 7th fret nakabar yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th fret babar nyo. 8, 9. Sa 9th fret, 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Ayan yung E. Tapos pupunta kayo ng A minor, D minor, tapos G. Okay, so take note, ulitin ko, lahat ng chords ng chorus nasa loob ng open close parenthesis. Okay? So, para malinawan kayo. So, ganito naman siya kapag sa chorus. So, sasampulan ko para mas maintindihan nyo. So, ganito naman siya. Dahil manhid ka, walang pakiramdam, oh babe, manhid ka, puro dead mo ka na lang. Bet naman kita, laman din ako ng tiyan. Syunga ka ba talaga, oh manhid ka. Okay, poop. Tapos doon napapasok yung interlude. Okay? So yung interlude dyan is C, A minor, D minor, tapos G. Okay? So, yan yung interlude niya. So, ayun lang naman. Sana nagustuhan nyo itong tutorial natin at naintindihan nyo, no? At yun, good luck sa bago nyong matututunan.